Hello, good afternoon. Ngayon, pag-uusapan natin ang first quarter AP Week 6. Pagkatapos ng module na ito, inaasahang nagagawa mong makagawa ng payak na mapa na tampok ang mahalagang anyong lupa at tubig sa sariling lalawigan at mga karatig nito. Hindi lang yan, inaasahang matukoy ang mahalagang anyong lupa at anyong tubig sa sariling lungsod at mga karatig nito. Ngayon, ano ako magaling? Gusto kong sagutan mo ito. Meron tayong isa, dalawa, tatlo, apat, limang tanong. Sige nga, subukan mong sagutin ito. Una, ang mapang topografiya o pisikal ay nagpapakita ng iba't ibang kanyo ang pisikal ng isang lugar, gaya ng mga anyong lupa at, hulaan mo nga, letter A, anyong tubig. Upang kumatawan sa mga bagay, pook, o estruktura, ang mga mapa ay gumagamit ng mga ano. Hulaan mo. Sige nga, isulat mo nga ang sagot mo. Gumagamit ng letter C, mga pananda. Uri ng mapa na naglalarawan ng katangiang pisikal ng isang lugar. Pisikal. C. Ito ang simbolo o panandang ginagamit upang tukuyin ang look sa mapa. Anong simbolo ito? Letter B. Paano ka makakagawa ng pisikal na mapa? Isip-isip. Siyempre, letter C. Iguhit ang mga simbolo na nagpapakita ng anyong lupa at anyong tubig. Magaling! Ngayon, babalikan natin ang ating nakaraang aralin. Isulat sapat lang ang anyong lupa at anyong tubig na matatagpuan sa tinutukoy na direksyon. Gusto kong pansinin nyo ito. Hilaga, timog, kanluran, silangan. Okay? So, hilaga. Anong anyong tubig o lupa ito? Kapatagan. Kapatagan. Hilagang kanluran. Saan? Anong anyong lupa, anyong tubig ito? Dagat. Hilagang kanluran. Sa silangan. Ito ang silangan. Anong anyong tubig ito? Ilog. Timog kanluran. Timog kanluran. Napakadali. Hulaan mo nga. Tama. Burkan. Timog silangan. Hulaan mo. Tama. Lawa. Mahusay. Mga bata, ang mapang ito ay nagpapakita ng mga anyong lupa at anyong tubig. Gumamit ito ng mga pananda o simbolo. Burol, ito ang simbolo, pananda. Bundok, bulubundukin. Ito naman ang mga anyong tubig. Talon, lawa, dagat. Yan ang mga simbolo o mga pananda. Ito ang mga simbolo sa mapa. Tinatawag din itong pananda, kagubatan, paralan, simbahan, hospital or ospital o pagamutan, kabayan, talon, ilog, burol, bundok, talampas, bulkan, lambak,
paliparan o airport, lawa, daungan o pier, karagatan o katubigan, kapitolyo, kapatagan, munisipyo, daan. Ngayon, hanapin sa Hanay B ang kahulugan ng mga simbolo na nasa Hanay A. Anong simbolo pananda ito? Ito ay kagubatan. Number 2, subukan mo nga. Hulaan mo. Ito ay lawa. Ito naman, alam mo yan. Ito ay ilog. Pang-apat, alam mo 'to, ito ay bulkan. At ang panghuli ay talon. Magaling! Mga bata, tandaan ang mapang topografiya o pisikal ay isang uri ng mapa na nagpapakita ng ng kaanyuang pisikal gaya ng ano yung mga kaanyuang pisikal mga bata? Anyong lupa at anyong tubig. Anyong tubig, ito yung mga pananda, dagat, ilog. Okay? Yan ang mga pananda. Ito mga pananda ng anyong lupa. Lagi mong tatandaan ang bawat simbolo o pananda ay may kahulugan. Dapat alam mo ito at alam mo ang kahulugan ng bawat simbolong ginagamit sa mapa. Ngayon, aalamin natin ang mga hakbang sa paggawa ng mapang topografiya o pisikal. Una, alamin ang anyong lupa at tubig na matatagpuan sa inyong lungsod. Isulat ang mga pangalan nito. Pangalawa, naalala mo pa ba ang mga simbolong nakikita sa mapa? Ito, dagat, ilog, baybayin, lambak, talampas, kapatagan. Lahat ng mga ito iguhit mo sa tabi ng mga anyong lupa o tubig. At naalala mo din ba ang iba't ibang direksyon na ating napag-aralan? Ito ba ay nasa hilaga, nasa timog, nasa kanluran o nasa silangan? Iyon ang mga kailangan mo. Minsan, mga bata, dapat alamin mo din kung gaano kalayo ang mga ito sa isa't isa. Maring iguhit mo ito. Ang bawat guhit sa ruler ay 1 sentimetro. Kung gagawin natin ng 1 sentimetro, ang 1 sentimetro mga bata ay 10 kilometro. Ilang kilometro ang layo ng 1 sentimetro sa 1 kilometro? Tama. Ito ay 10 kilometro. 1 centimeter is equal to 10 kilometro. Ito ang ating gagamitin. Okay? Balikan ang naisulat ninyong anyong lupa at tubig. Lagyan ng distansya ang anyong lupa at anyong tubig sa inyong mapa. Sa ngayon, hindi pa ito ang tamang distansya. Hindi pa ito ang tamang distansya. Ngunit, ito ay pagtatansya kung gaano kalayo ang lugar sa isa't isa. Okay? Ang gagamitin natin ay 1 sentimetro katumbas ng 10 kilometro. O, ano ang makikita sa mapang pisikal? Ano ulit? Anyong lupa at anyong tubig. Paano gumawa ng mapang pisikal? Alamin ang mga simbolo o pananda, anong mga anyong tubig o anyong lupa ang makikita sa isang lugar. Alamin ang direksyon. Saan ito matatagpuan? Ilan lamang ito sa mga hakbang na dapat mong gawin. Mahalaga ito upang matunton o mahanap mo ang lugar na iyong pupuntahan. Sagutan natin ito.
Anyong lupa na makikita sa Marikina? Napakadali. Lambak, anyong tubig na makikita sa lungsod ng Pasig? Ilog, anyong tubig na matagpuan sa Maynila? Loob, anyong tubig na matagpuan sa Muntinlupa? Ito ay lawa at lupa na matagpuan sa Makati ay talampas. Tingnan mo ang larawang ito. Itambal ang mga simbolo o pananda sa anyong tubig o anyong lupa na sinasagisag nito. Ilog, ito ay ilog. Tama ba ang sagot mo? Napakagaling. Lawa. Nasaan ang lawa? Okay. Look. Napakadali. Lambak. At ang talampas, ito ang talampas. Tandaan mo yan. Mahusay. Mga bata, ang mapang pisikal ay ginagamit upang tukuyin ang mga anyong lupa at anyong tubig. Mahalaga ito. Bakit? Upang mapabilis ang pagtukoy sa isang lugar. Ang mapang pisikal, tandaan mo, gumagamit ng mga pananda at simbolo tulad ng iyong sinagutan bago ang ang natamo ko. Mahalaga ito, bakit? Upang maunawaan ang kahulugan ng mga simbolo. Dapat alam mo ang mga simbolo o pananda. Alam mo ang kahulugan. Ano ang itsura ng simbolo ng lawa, ilog, kapatagan? Ito ay upang madaling mahanap o matukoy ang iba't ibang anyong lupa at tubig. Ito, nagawa mo ba ito? Gusto kong gawin mo ito. Hulaan mo anong simbolo ang iguguhit mo dito. Lambak. Lambak ng Marikina. Ano ang simbolo? Iguhit mo nga. Subukan mo. Alam kong kaya mo. Guhit mo. Ganito. Yan ang lambak ng Marikina. Ganyan ang pananda o simbolo. Talampas. Iguhit mo nga. Mahusay. Look ng Maynila. Napakagaling. At ilog ng Pasig. Very good. Lawa ng Laguna. Wow! Napakagaling mo.